Kabanata 1:0. Ang batas ng pag-akit ay neutral. Sa huling ilang mga kabanata, nakita namin ang ilang kamanghamanghang mga kwento ng mahusay na paggamit ng batas ng pang-akit. Ang lahat ng mga ito ay nabuksan sa paraang nagpapakita ng magkatulad na pattern. Sa susunod, gusto kong ipakita sa iyo kung gaano neutral ang batas ng pang-akit, at na magagamit mo ito ng kasing dali ng paggawa ng masasamang bagay tulad ng paggawa mo ng magagandang bagay. Sa parehong paraan tulad ng ginawa ng lalaking Ruso sa tren. Nakita mo na akong gumawa ng ilang bagay na nagpapaganda sa akin, di ba? Well, ito ay gagawing magmukha akong isang moped na lumilikha ng ilang masamang magic. Narito ang isang sitwasyon kung saan ginagamit ko ang batas ng pang-akit sa kasalukuyan upang malutas ang pinsalang ginawa ko sa pamamagitan ng paggamit ng batas upang lumikha ng problema sa unang lugar. Ang aking kaibigang si Phil ay unang nasaksihan ang magic na magagawa ko gamit ang aking mga computer. Nakita niya ang magic na ito, pati na rin ang asawa ko, kaibigan kong si Martin at maging ang computer service company na ginagamit ko. Lahat ay nagsabi na ang mga problema, magic, ay hindi posible. Ngunit sa iba't ibang pagkakataon, nakita nilang lahat ng kanilang mga mata ang magic na ito na nangyayari sa aking mga computer. Tapos, habang nakaupo sila sa upuan ko, parang sa magic, ulit na wala yung problema. Ngayon hindi ko sinasabing nangyari ito minsan o 2 beses. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa daan-daang at daan-daang beses na nakagawa ako ng mga mahiwagang imposibilidad. Sa katunayan, noong 2010 ang isa sa aking mga pangunahing layunin ay ang maging karampatang dito at ihinto ang paglikha ng mga problemang ito, ang magic na ito, at ako ay nagtrabaho para sa layuning ito. Hindi ito isang instant na bagay para sa akin, ngunit nakakita ako ng isang punto kung saan hindi na ako lumilikha ng mga mahiwagang problemang ito. Ngayon ang mga paglitaw ng mga tunay na kapansin-pansin na mga fenomena na ito ay nabawasan ng malaki sa kalagitnaan ng 2010. Pagkatapos noon ay nakakagawa lang ako ng magic sa mga kakaibang okasyon na syempre ay mabuti dahil ito ay napakasamang magic. Sinusubaybayan ko ang problema pabalik upang malaman kung paano ko ito nilikha sa unang lugar. Ang totoong problema ay nawalan ako ng malay noong nilikha ko ang bawat pagkakataon. O ginawa ko rin ang isang normal na problema sa isa sa mga mahiwagang problemang ito. Malinaw na ako ay isang bit ng isang control freak at nakilala ko, higit sa lahat salamat sa isang kaibigan na napansin na ang aking pagkabigo sa mga computer ay na ako ay wala sa kontrol at kailangan kong humingi ng tulong sa ibang tao upang malutas ito. Lumikha ito ng 2 problema para sa akin, hindi ako mahilig humingi ng tulong, kahinaan, at nainis ako sa sarili ko dahil hindi na ako nakapag-aral, kaya hindi ko kailangan ng tulong, tanga at judgmental. Kaya hindi ko tinatanggap kung ano ang, at hindi ako ganap na sumuko sa problema. Sa unang ilang buwan ng 2010, nagsimulang bumagsak ang mga pangyayari ng mahiwagang problema sa malamang na wala pang isang malaking insidente sa isang buwan, maaaring 3 beses sa isang linggo bago. At ang normal na laki ng pagkabigo sa computer ay ngayon lamang marahil 1 beses kada linggo. Higit pa rito, kapag nangyari ang mga ito ay naroroon ako sa marami pang pagkakataon, kaya hindi ko hinahayaan ang aking sarili na magalit at madismaya. Ang magic pagkatapos ay tila naglalaho, hindi palaging, ngunit mas madalas, ako ay nasa paglalakbay pa rin tandaan. Kapag wala ako at hinahayaan ko ang aking sarili na mabigo at magalit, pagkatapos ay nakikita ko na ginawa ko ito at pinagmamasdan ang aking mga reaksyon dito. Sa kabuuan, masasabi kong napatay ko na ang katatakutan na mayroon ako dito at nasa daan na ako para ganap na mapagtanto ang resolusyon nitong 100%. Sa madaling salita, malapit na akong huminto sa paglikha ng higit pang masamang magic. 4 na taon na ang nakalipas mula nang mapatay ko ang karamihan sa masamang problemang ito. Marahil ay mayroon akong 2 o 3 beses sa isang taon ngayon na may hindi totoong nangyayari at gumawa ako ng isang gawain para sa aking sarili na mapansin ito. Nagre-relax, gumagawa ng ibang bagay at umaasang malulutas mismo ang problema. Tiyak na ito ay nagtrabaho at nagawa kong baguhin ang aking pag-iisip nang sa gayon ay tumigil ako sa paggawa ng problema.
Dahil ako ang controller ng aking mundo, at kung alam ko talaga yon, maaari kong baguhin ang mga bagay. Kaya ginawa ko, sa wakas ay naisip ko kung paano gamitin ang tool na ito para ihinto rin ang pananakit sa sarili ko. Ginamit ko ang oras, mga gawain, at ang aking kaalaman sa kaplastikan ng utak upang pigilan ang aking sarili sa paggawa ng isang bagay na talagang pipi at ang aking kasiyahan sa buhay ay lumago salamat sa pagtigil sa napakasamang magic na ito. Kaya't saan ka nagsasanay ng masamang salamangka? Kung susuriin mo ang iyong nakaraan pagkatapos ay makakahanap ka ng mga oras kung saan ang batas ng pagkahumaling ay ginagamit mo upang lumikha ng ilang medyo masamang magic. Isipin mo na lang ang lalaking nasa tren sa isang segundo, pagmasdan kung anong mga iniisip at damdamin ang maaaring pumasok sa kanyang isipan upang lumikha ng napakaraming masamang magic. Ang taong ito ay isang hindi kapani-paniwalang practitioner kung saan pagdating sa batas ng pang-akit. Ngunit lahat tayo ay may parehong kakayahan. Hayaan akong magpakita sa iyo ng mabilis na halimbawa kung saan ginagamit ito ng mass audience sa negatibong epekto. Hindi ako makaalis sa trabaho ko, napadpad ako dito. Nililikha nila ang pakiramdam ng pagiging nakulong, na isang napakalakas at epektibong paggamit ng batas ng pang-akit. Napakahusay nilang gamitin ang batas para lumikha ng buhay na hindi nila gusto. Ito ay dahil alam lang ng mga tao ang partikular kung ano ang hindi nila gusto at hindi talaga nila alam partikular kung ano ang gusto nila. Kaya hindi sila makakalikha ng anuman maliban sa kanilang nalalaman. Sa makatuwid, ginagamit nila ang batas para lamang lumikha ng ilang talagang masamang bagay. Nagsasanay sila ng bad magic. Kung tatanungin mo ang isang doktor ng cancer na nakikitungo sa mga pasyenteng may masamang cancer, kung sino sa kanilang mga pasyente ang makakalagpas, mabilis nilang sasabihin na hindi nila alam. Ngunit kung susuriin mo pa, sasabihin din nila, ang mga mas positibong pag-iisip o optimistiko ay may mas magandang pagkakataon. Natitiyak ko rin na kung ang mga pag-aaral ay o ginawa tungkol dito, kung gayon ang mga istatistika ay magpapakita na ito ay tunay na totoo. Isaalang-alang ang isang segundo kung nasaan ang gamot ngayon kung ang trabaho ng Milhouse ay pinagtibay sa buong mundo ng medikal na propesyon. Kaya sa pamamagitan lamang ng pag-iisip ng iba, maaari tayong lumala o bubuti. Maghintay sandali, maaari ba nating makita ang isang halimbawa nito sa alinman sa mga oras na tayo ay nagkasakit sa nakaraan? Hindi ko hahayaang matalo ako ng lamig na ito, o may sakit talaga ako. Kaya dapat kang kumilos na parang nasa iyo na ang gusto mo, dahil mayroon ka na nito. Itigil ang pagsasanay ng masamang salamangka. Sa ngayon tinuturuan ko ang aking mga anak na maglaro ng pool. Paulit-ulit nilang sinasabi, hindi ko kayang gawin ang mga ganitong klaseng shot. Kung saan sinasabi ko, hindi mo pa nagagawa ang mga kuha na yon. Ito ay mga pangunahing bagay, ngunit sinasabi namin sa aming mga subconscious na isipan kung ano ang gusto naming marinig nila kung kami ay may kamalayan at kamalayan sa aming mga iniisip. Ito ay malinaw na hindi namin nais na iprograma ang aming mga isip upang mabigo, ngunit ito ay sa parehong kadalian maaari naming programa ang mga ito upang magtagumpay. Hindi ko ipinagbawal ang salitang hindi maaari sa aming sambahayan. Ngunit ginagamit ko ang paggamit nito bilang isang punto ng paraan upang ipakita kung ang pag-iisip ay baluktot. Bakit hindi isaalang-alang ang pagpuna sa iyong paggamit ng salitang hindi magagawa at tingnan kung anong mga tagubilin ang ipinapadala mo sa iyong subconscious mind kapag ginawa mo ito? Kung gayon, bakit hindi isaalang-alang ang paggawa ng ilang maliliit na pagbabago sa wika na sa paglipas ng panahon ay magpapalipat-lipat sa mga neuron sa iyong utak, at maghahatid sa iyo ang resulta na gusto mo, sa halip na lumikha ng mas masamang magic na hindi mo gusto. Kung sa tingin mo ay hindi mo kaya o kaya mo, tama ka. Ang batas ng pagkahumaling ay ganap na neutral, maaari mong gamitin ito upang lumikha ng lahat ng magagandang bagay sa buhay, o maaari mo itong gamitin upang lumikha at magpapanatili ng sakit. Ito ay isang kasangkapan lamang pagkatapos ng lahat at ikaw ang craftsman. Ang tanong na susunod na isasaalang-alang ay, ikaw ba ang hinaharap? Salamat sa paglalaan ng oras upang baguhin ang maliliit na bagay sa buhay na humihila sa iyo sa landas upang ang iyong buong buhay ay mahila sa tamang direksyon.
Malapit na tayong matapos ngayon at sa susunod gusto kong ibigay sa iyo ang prosesong kailangan mong mag-apply para maging master na idinisenyo mong maging. Kabanata 11. Mastering ang batas ng pag-akit. Pananatilihin kong simple ito dahil ito ay simple. Dahil hindi namin isinara ang aming mga isip alinlangan, mayroon silang napakaraming oras sa isang araw upang gawing komplikado ang lahat. Kaya ang gusto kong gawin dito ay pagsama-samahin ang lahat ng mga aralin at gawin ito upang patuloy mong pagsasanay ito upang maging master. Kung nalaman mong nahihirapan ka pa rin, gagawa ka ng isa o higit pa sa mga elemento sa ibaba ng mali at sa gayon ay kakailanganing bumalik at muling basahin upang baguhin ang bahaging iyon. Ngunit kung magsisimula ka sa maliit, makikita mo na ang pamamaraan na ito ay gagana at ikaw ay magiging mas mahusay at pagkatapos ay mas mahusay dito. Kaya't mapapansin mong lumikha ka ng ilang medyo malalaking bagay pagkatapos itong mangyari. Kaya tatalakayin muna natin ito, pagkatapos ay bibigyan kita ng ilang maliliit na bagay na dapat gawin at likhain upang magsanay sa pagbuo at paghahasa ng mga bagong landas sa pag-iisip na iyong inalagaan sa pag-iral. Naaalala mo ba ito? Upang lumikha ng kung ano ang gusto mo sa iyong mga saloobin, kailangan mong magkaroon ng isang estado ng pag-iisip kung saan mo talaga ito nangyari at naramdaman na nangyari ito sa iyong isip. At sa prosesong iyon ay humiwalay ka rito dahil mayroon ka na nito. Kung gayon ang mangyayari ay masigasig kang nagsusumikap sa paggawa na isang katotohanan para sa lahat dahil ito ay isang katotohanan na sa iyong isipan. At magpatuloy ka hanggang sa makarating ka doon. Ito ay kung paano tayo lumilikha. Okay, gumawa tayo ng proseso para dito. Ngunit huwag subukan ng husto dito, dahil ito ay isang patnubay na gagamitin mo upang gabayan ang iyong mga damdamin sa paglikha ng nais mo. Narito ang isang 5 hakbang na proseso upang lumikha ng anumang bagay na talagang gusto mo. Hakbang 1. Kailangan mo munang pag-isipan kung ano ang gusto mo, isang bagong kotse, isang holiday, may makilalang isang tao, lutasin ang isang problema, isang maliit na dagdag na pera, isang bagong trabaho, isang karagdagang trabaho, isang imbitasyon sa isang bagay, o isang bagay na mas malaki tulad ng isang bagong negosyo, ang iyong perpektong kasosyo, isang ideya na magbabago sa mundo. Kailangan mo munang makahanap ng isang bagay na talagang gusto mo, at kung ito ay isang bagay na malaki, kung gayon ito ay dapat na isang bagay na handa mong subukan kahit na mamatay ka habang ginugugol ang iyong buhay sa pagkamit nito. Ngunit kung ito ay isang bagay na mas maliit, kailangan mo pa ring magpatuloy hanggang makuha mo ito dahil ang oras ay hindi mahalaga. Ang pagnanais na maisakatuparan ito ay ang mahalagang bahagi. Alalahanin ang mga papuri na aking hinangad sa pagkamit ng pagiging isang milyonaryo. O ang pagtanggi na mamuhay ng walang lunas. Gusto mong magkaroon ng masigasig na pagnanais para sa isang bagay na malaki. Hindi isang bagay na gusto mo. Ito ay mahalaga para sa iyong tagumpay sa pagiging master. Sa mas maliliit na bagay hindi mo kailangan ang pagnanais na ito sa parehong paraan. Dahil ang mas maliliit na bagay ay mas madaling maisip hanggat maaari at malamang. Hakbang 2. Kailangan mong maglakbay pasulong sa oras gamit ang iyong isip, at maranasan ang pakiramdam ng pagkakaroon ng anumang nais mo ay nangyari na. Para maramdaman mo na nangyari ito ilang minuto ang nakalipas, ilang buwan na ang nakalipas, o ilang taon na ang nakalipas. Pero nangyari na nga. Gusto mong maranasan kung ano ang pakiramdam ngayong nangyari ito, tingnan kung gaano ka kasaya sa iyong sarili sa pagpapakita nito. Maging doon. Maranasan ito. Pakiramdam mo kung gaano ka nagpapasalamat na nasa buhay mo na ito, at kung gaano ka nagpapasalamat na ipinakita mo sa iyong sarili na kaya mong baguhin ang iyong mundo sa pamamagitan lamang ng iyong isip. Tingnan kung gaano katagal ito nangyari, at kung paano ito hindi nangyari hanggang sa ito ay ang perpektong oras at sa perpektong paraan. Pakiramdam kung gaano ka-relax ang pakiramdam mo dahil alam mong hindi mahalaga ang oras. Tingnan mo kung paano ito napunta sa buhay mo, nangangarap ka lang kaya sana dumating ito sa anumang paraan dahil isa lang ito sa mga posibleng paraan at hindi kailangang maging daan. Damhin mo kung paano ito napunta sa lugar. Pakiramdam kung gaano katama ang pakiramdam niyan, idinisenyo mo ang pagkakaroon nito, at pagkatapos ay nakuha ito,
at kung ano ang pakiramdam ngayon na bahagi ng iyong karanasan sa buhay. Punan ang iyong isip ng mga detalye tungkol sa kung ano ang pakiramdam ng lahat para sa iyo na nagkaroon nito. Paalalahanan ang iyong sarili kung ano ang naramdaman noong araw na nakuha mo ito. Anong pakiramdam ng tagumpay iyon? Kung gaano kahusay ang naramdaman mo. Paano mo nagawang gamitin ang iyong tagumpay para bigyan ka ng inspirasyon sa mas malaking tagumpay? Nananatili ka ritong iniisip ito hanggang sa pakiramdam mo ay mayroon ka na. Sasabihin ko yon muli kung sakaling napalampas mo ito, dahil mahalaga ito para sa iyong tagumpay. Nananatili ka ritong iniisip ito hanggang sa pakiramdam mo ay mayroon ka na. Kapag naramdaman mong mayroon ka nito, maaari kang lumipat sa hakbang 3, hindi bago. Maaari itong tumagal ng kasing liit ng 1-0 minuto, o isang yugto ng oras na mas mahaba kaysa doon. Karaniwang hindi mahalaga kung gaano katagal ito, dahil hindi mo ito maaaring laktawan. Kaya kailangan mo munang magkaroon ng nangyari sa iyong isip. Naniniwala ako na ginawa ko ang aking punto. Hakbang 3. Ang bit na ito ay hindi magkakaroon ng kahulugan at hindi gagana maliban kung naganap ang hakbang 2. Ngayon isaalang-alang, pagkatapos mo itong mangyari ng totoo sa iyong isip. Talagang kailangan mo ba itong mangyari sa katotohanan? Pag-isipan mo saglit, naging totoo lang sa'yo, kaya totoo. Kailangan mo pa ba ito? Siguradong gusto mo ito, ngunit hindi mo ito kailangan. Nararamdaman mo ba kung bakit hindi? Ang pakiramdam na dapat mong maranasan ay isa sa malinaw na mangyayari ito sa tamang oras at sa tamang paraan. Mangyayari ito kapag ito ang pinakamainam na mangyari para sa akin. Nararamdaman mo ba ito? Iyan ang pakiramdam na hinahanap mo sa iyong isipan. Huwag kang mag-move on hanggat di mo nakukuha. Para makuha ito, ipagpatuloy lang ang pagtakbo sa hakbang 2 at 3 hanggang sa mangyari ito. O kung ok ka sa hindi mastering ang law of attraction, then move on isang pagpipilian, at gaya ng dati, ang pagpili ay ang problema at solusyon. Kapag mayroon kang ganoong pakiramdam, nilikha mo ang mahiwagang bahagi ng batas ng pagkahumaling habang ikaw ay parehong naka-attach sa iyong pangarap o pagnanais, at humiwalay dito ng eksakto sa parehong oras. Ito ay nagpapakita ng kasaganaan sa universo, at ipinapakita sa iyong subconscious mind kung ano ang magbibigay sa iyo ng napaka-cool at nakaka-relax na paraan. Para sa anumang natamo mo sa buhay, nakamit mo ang pakiramdam at estado ng isip bago mo ito nakuha. Hakbang 4. Sinimulan mong gawin ang mga naaangkop na aksyon na maaari mong gawin upang dalhin ito sa katotohanan ng lahat. Para sa akin ang naaangkop na aksyon sa above free mind, ay isulat ang proseso, ang libro. Para sa akin ang naaangkop na aksyon upang mahanap ang perpektong kapareha, ay ang pagtingin sa mga taong nadaanan ko. Para sa akin ang naaangkop na aksyon sa pagiging mayaman, ay upang suriin ang lahat ng aking mga opsyon, para kumita ng pera, at pagkatapos ay manirahan sa pamumuhunan sa real estate. Sa bawat bagay na nais kong makamit, pinunan ko ang aking isipan ng pananaliksik sa paksang yon at naging dalubhasa dito sa napakaikling panahon. Ginawa ko kung ano ang gusto ko ang aking nangingibabaw na pag-iisip at pagtuon. Ngunit ginawa ko ito nang hindi nangangailangan, nang hindi nagnanais sa isang napaka-relax, hiwalay ngunit nakatutok na paraan. Ganyan ka gumawa ng gusto mo. Masigasig lang akong nagtatrabaho sa gusto ko, at nakadilat ang aking mga mata at umaasang nangyari lang ang mga ginawang pagkakataon. Dahil inaasahan ko ang aking pangarap at pagnanais na bigyan ako ng maraming bagay upang matulungan itong maabot ang katotohanan ng iba, syempre ako ay ginantimpalaan ng makitang ang mga pagkakataon ay nagsimulang mangyari sa lahat ng dako. Kapag may napansin akong nagkataon, nakikita ko ito bilang malamang na ipinakikita ko ito. Hindi ko kailangang malaman na ito nga. Pinipili kong tingnan ito sa paraang iyon dahil nakakatulong ito. May proof ba ako? No. Kailangan ko ba ng anumang, tiyak na hindi, ang aking kaakuhan lamang ang mangangailangan ng patunay. Ako ay nagpapasalamat na tinatanggap ang pagkakataon, at isinasaalang-alang na ito ay ako ang nagpakita nito. Sa tingin ko ang pagkakataon ay makakatulong kaya syempre ito ay makakatulong. Ang aking kumpiyansa,
ay otomatikong lumalago sa bawat maliit na hakbang ng pagpapakita. Hakbang 5. Magpapatuloy ka hanggang sa ang katotohanan sa iyong isipan ay madala rin sa realidad ng iba. Kaya pipiliin mo na lang na magpatuloy hanggang sa puntong ito ay ginagamit mo ang pagsasaalang-alang na ito upang panatilihing nakatutok ang iyong isip. Kung hindi pa ito nangyayari, hindi ito dapat, o may napalampas ako. Tara na at tingnan natin kung may na-miss ako. Pagkatapos ng lahat, ito ay mangyayari sa pinakamahusay na oras at sa pinakamahusay na paraan para sa akin, kaya iniisip ko kung ano pa ang natutunan ko. Nagamit ko na ang hindi mabilang na beses kapag nag-aalinlangan ako sa aking desisyon. Ang nakakatawang bagay ay, hindi mo hinahanap na pilitin ang iyong pagpapakita na umiral. Naghahanap ka na maglapat ng mas kaunting pagsisikap at higit na pagsasaalang-alang sa paksa. Habang ginagawa mo, makikita mo kung minsan ay lalabas ang mga bagay mula sa sariwang hangin. Tandaan na magpahinga mula dito kapag gusto mo ito. Hindi mo akalain na isinulat ko ang librong ito sa isang upuan, hindi, inabot ako ng ilang araw at kapag nakaramdam ako ng pagod o mali sa anumang paraan ay tumigil lang ako at binigyan ng oras ang aking sarili na bumalik sa aking buong potensyal. Pagmasdan kung ano ang iyong nararamdaman, at mag-ingat para sa iyong ego na sinusubukang ihagis ang mga pagdududa sa iyo. Huwag pilitin ang mga pagdududa na ito sa iyong isipan. Tingnan mo lang sila kung ano sila, walang silbi at mapanirang makuha mo ang gusto mo. Kaya't ipagpatuloy mo lang ang masigasig na paggawa sa mga hindi sinasadyang paggawa at dinadala ang nasa isip mo sa aming katotohanan. Hindi ito tanong ng pagsuko. Ang tanging dahilan para huminto ay kapag talagang wala kang pagnanais na mangyari pa ito. Tapos ang nakakatuwa doon, minsan mangyayari pa rin yun tapos sumuko ka na. Ngunit kung susuko ka na alam mong hindi ito gagana, tama ka. Isang pagpipilian. Sa wakas, ang proseso ng pagpapakita ay palaging makakapagdulot sa iyo ng isang bagay na mas malaki at mas mahusay din. Kaya laging maging bukas para sa isang mas malaking pagpapakita. Madalas akong tinatanong ng mga tao, kaya paano ako nakakasigurado na hindi ako susuko sa aking pangarap? Ang sagot ay, hindi ka maaaring sumuko sa isang bagay na naging totoo sa iyo. Kaya gawin itong totoo sa iyo at pagkatapos ay magpatuloy. Ang ilang mga bagay upang sanayin ang pagbuo ng iyong mga kalamnan sa isip gamit ang tulad ng lahat ng bagay na malaki at maliit, tandaan ito, na dapat mong malaman na kung maaari mong isipin ito ay nilikha na ito bilang isang posibilidad. Maaaring hindi ito posibilidad ngunit okay lang. Ang iyong trabaho ay isalansan lamang ang mga logro hanggat makatwirang magagawa mo upang paikliin ang mga logro sa posibilidad. Kaya iminumungkahi ko na magsimula ka sa maliit dahil ang mga bagay na ito ay kumbinsihin ka sa iyong kapangyarihang magpakita. At kapag natamo mo ang higit na pagtitiwala sa iyong kakayahan, maglalakas loob kang mangarap ng mas malaki. At magkakaroon ka ng mas maraming bala upang labanan ang iyong ego. Ipakita ito magpasya na lumikha ng dagdag na British Pound Sterling 150 o $200 sa iyong buhay sa pamamagitan ng isang bagay na nangyayari. Ipamalas ito magpasya na magkaroon ng pagkakataong makipagkita sa isang taong magbibigay inspirasyon sa iyo at sa gayon ay makumbinsi ka ng kanilang presensya na maaari kang magpakita. Hindi nila kailangan maging sikat, basta may sinasabi o ginagawa sila na napapansin mo bilang isang bagay na hiniling mo. Ipamalas ito, magpasya na magkaroon ng mas kasiyasyang paglalakbay kaysa sa inaasahan mo sa susunod mong paglalakbay patungo sa trabaho o kahit saan. Pagkatapos ay magpasya na laging magkaroon ng kasiyasyang paglalakbay. Manifest this, magpasya na magkaroon ng mas maraming magagandang bagay na mangyari sa iyo. Tingnan ang iyong sarili bilang mas masaya dahil sa lahat ng magagandang bagay na nangyari. Ipamalas ito, magpasya na tatawagan ka ng isang taong kilala mo o makipag-ugnayan sa iyo sa ilan. Paraan. Patakbuhin ang buong 5-step na proseso ng pagpapakita para sa bawat isa sa mga iyon o isa sa mga ito ng paisa-isa. Ang iyong pinili. Hindi ka magkakamali, magsaya ka lang at maglaro bilang bata ka noon. Bigyan ng iyong sarili ng pahinga at tandaan na laging natutuwa sa iyong sarili.
Ang oras ay hindi mahalaga, ang iyong tagumpay ay nangyayari, at ang tagumpay ay hindi maiiwasan, at isang proseso na iyong makakamit kung magpapatuloy ka lamang sa mga tamang bagay sa tamang paraan. Mas malalaking pangarap. Pagdating sa pangangarap ng mas malaki, lumikha ng iyong mga pangarap upang automatiko mong makuha ang mga ito, ngunit ibigay mo. Halimbawa, kung ikaw ay nasa negosyo at nais mong dagdagan ang iyong mga customer. Isipin kung paano makikinabang ang iyong mga kalakal o serbisyo sa mga taong iyon. Tingnan ang kanilang buhay na nakinabang sa iyong tulong. Ano ang nararamdaman mo? Masarap ang pakiramdam mo? Pagkatapos ay tumuon sa pagtingin sa mga benepisyo sa iyong serbisyo para sa iba at lilikha ka ng mas maraming tao na paglilingkuran. Isaalang-alang ito, sa palagay mo ba ay nakaupo ako roon at nakita ko ang benepisyong idudulot ko sa iyong buhay bago ka dumating upang mahanap ang aking trabaho? Oo nga, napuno ko ang aking isipan nang makita ang mga pakinabang na dulot ko sa buhay ng mga tao. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa akin upang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa aking pangarap. Sa palagay mo ba sa pamamagitan ng pagtulong sa sapat na mga tao ay makukuha ko ang mga pinansyal na gantimpala na hinahanap ko? Oo nga, ngunit tulad ng sinabi ni Wallace Wattles sa Science of Getting Rich, bigyan ang bawat tao ng higit na halaga sa paggamit kaysa sa kinukuha mo mula sa kanya sa halaga ng pera. Tapos dinadagdagan mo ang buhay ng mundo sa bawat transaksyon sa negosyo. Hindi ko lang iniisip at alam yon, I live it as a way of life. Kunin ang presyo ng aklat na ito bilang isang halimbawa. Alamin kung ano ang halaga nito sa cash na ibinayad sa akin, at ang halaga ng oras na ginugugol mo sa pagbabasa nito. Tawagin natin itong $150. Kung ilalapat mo lang ang unang item sa listahan ng maliliit na bagay na ipapakita, magkakaroon ka ng higit pa riyan. Magsikap na magbigay ng higit pa at subukang ibigay ang universo kung kaya mo. Bagamat hindi ko pa nahanap na magagawa ito dahil palagi kang tumatanggap ng higit pa kaysa sa ibinibigay mo. Kaya kung tumutok ka sa pagbibigay at hindi makakakuha, otomatiko kang makakakuha. Ito ay pamumuhay sa bertud ng pagkamakasarili kung saan sa bawat transaksyon ay nagdaragdag ka ng higit na halaga kaysa sa iyong tinatanggap sa kabayaran. Ito ay pamumuhay sa kasaganaan, laging makita ang kasaganaan, at ang kasaganaan ay dahan-dahang magsisimulang lumitaw sa tamang oras at sa tamang paraan. Pagkatapos, kapag pinili nitong magpakita, magkakaroon ka ng higit pa sa kakailanganin mo. Hanggat sa tingin mo ay gagawin mo, iyon ay Kabanata 12. Ilang kapaki-pakinabang na bagay para sa iyo. Pag-isipan habang nagiging batas ka. Ng Attraction Master. Naisummarize ko ang maraming gawaing ginawa ko para sa iyo dito, at magagamit mo ito para panatilihing naaayon ang iyong isip. Sinabi ni Bob Proctor, ang pag-uulit ay ang unang batas ng pag-aaral. At kung gusto mong maipamuhay ang iyong buhay sa paraan ng pamumuhay na inilarawan ko sa iyo dito, maaaring naisin mong isaalang-alang ang mga puntong ito ng ilang beses bawat isa. Linggo upang matulungan ka sa iyong paglalakbay sa pagmaster ng The Law of Attraction. Isipin, maaari kong baguhin ang aking mundo kung sa tingin ko ay kaya ko, at kung hindi ako nagdududa. Dapat kong piliing tandaan ito at pagmasdan ang aking kaakuhan upang makita kung talagang nabubuhay ako dito bilang isang paraan ng pamumuhay. Isipin, nabubuhay ba ako sa katotohanan ng batas sa hakbang isa ng 5 hakbang na proseso sa CH11 o sinusubukan ko lang malaman ito? Isaalang-alang, ang aking mga iniisip ay namamahala sa aking buhay. Ako ba ay nabubuhay hanggang dito? Isaalang-alang, ako ay isang manlilikha, lumilikha ako sa aking buhay ng mga sitwasyon at pangyayari na naaayon sa aking nangingibabaw na mga kaisipan. Ano ang nararamdaman mo nito? Isaalang-alang ang iyong estado ng pag-iisip. Alam mong lumikha ka, kaya isaalang-alang kung ano ang iyong nililikha. Isaalang-alang kung maaari mong isipin ang iyong hinaharap pagkatapos ito ay umiiral bilang isang potensyal na katotohanan. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay dalhin ito sa katotohanan. Kailangan mo lang malaman na ito ay totoo, na maaari kang lumikha ng iyong napiling kinalabasan at eksakto kung paano mo dapat itakda ang tungkol sa paggawa nito ng kusa.
Isaalang-alang, tiyaking nasa tamang lugar ka kung saan likhain, madalas na tanungin ang iyong sarili, masaya ba ako sa sandaling ito? At tanungin ang iyong sarili ng madalas, ano ang nangyayari sa loob ko sa sandaling ito? Isaalang-alang, kung hindi ito gumagana, hindi pa ba ito gumagana, tingnan kung nasa isip mo ang iyong kapaligiran. Isipin mo, pinipili ko bang maging masaya ngayon? Isipin, naaalala ko bang magsanay ng pagiging mapagpasalamat? Isipin, nag-aalala ba ako tungkol sa oras? Isipin, kung hindi pa ito nangyayari, ano pa ang kailangan kong matutunan? Tandaang tanggapin ito kung ano ito, at manatiling natutuwa sa iyong sarili anuman ang mangyari. Isipin, nabubuhay ka pa ba sa katotohanan na ang lahat ay palaging gagana para sa pinakamahusay para sa iyo? Na ang lahat ay mangyayari sa eksaktong tamang oras at sa eksaktong paraan para sa iyo. Ano ang nararamdaman mo? Habang binabago mo ang iyong pangunawa sa batas ng pagkahumaling, mula sa pag-iisip na ang isang bagay sa labas ang mahalaga, hanggang sa pag-unawa na ang lahat ay nagmumula sa loob mo. Ito ay nagpapalaya sa iyo upang maunawaan na ikaw ay may kapangyarihan sa lahat ng ito. Kung iyon ay magpasya kang gawin mo. Narito ang ilang tunay na mga salita ng karunungan upang magbigay ng inspirasyon sa iyo mula sa isang taong may isa sa mga pinakadakilang mindset na nakita ko. Ang imposible ay isang malaking salita lamang na ibinabato ng maliliit na lalaki na mas madaling mamuhay sa mundong ibinigay sa kanila kaysa tuklasin ang kapangyarihang mayroon sila upang baguhin ito. Ang imposible ay hindi isang katotohanan. Ito ay isang opinyon. Ang imposible ay hindi isang deklarasyon. Ito ay isang dare. Ang imposible ay potensyal. Ang imposible ay pansamantala. Imposible ay wala. Muhammad Ali. Ang imposible ay posible para sa iyo kung sa tingin mo ito ay posible. Kung hindi mo gagawin, dapat kang sumuko at magsaya na lang kung nasaan ka, dahil maiwasan mo ang maraming pagkabigo. Ngunit kung sa tingin mo ang imposible, ay posible pagkatapos ay magpasalamat sa lahat ng mayroon ka at lahat ng darating sa iyo. Ngunit hindi ito kailangan. Magpasalamat ka na lang sa kung ano ang nangyari sa iyong isipan. Ipinapakita mo sa iyong subconscious kung ano ang iyong ninanais sa pamamagitan ng pagkakaroon na nito. Halos sa lahat ng oras na ginagawa ko ito, nagpapasalamat ako sa kung ano ang darating sa aking paglalakbay sa bug-free mind, at nagpapasalamat ako para dito sa maraming oras na hindi ko ito ginagawa. Nagtatrabaho ako at nabubuhay sa isang estado ng pasasalamat, ito lang ang paraan ng pamumuhay ko. Hindi naman ako nagmamadaling makarating doon dahil mabilis ang mga pangyayari. Kung mayroon man ay gusto kong pabagalin ito para mas matikman ko ito. Gusto kong tamasahin ang lahat ng aking buhay sa aking paglalakbay, at ang bug-free mind ay bahagi lamang ng aking buhay, hindi lahat ng ito. Ang iyong mga pangunahing hangarin ay magiging bahagi ng iyong buhay, hindi lahat ng ito. Isang bug-free mind ang magiging bagay na naalala ko, ngunit ang aking pamilya, at mga kaibigan, at mga karanasan, ay kung ano ang ginagawa namin sa mga bagay na gusto naming gawin, gayunpaman. Noong ako ay gumawa ng aking unang kapalaran, ako ay nagmamadaling makarating sa susunod na bahagi ng paglalakbay na hindi ko na-enjoy kung nasaan ako sa tuwing may gagawin akong malaking bagay. Sinabi sa akin ng kaibigan kong si Phil minsan, nakuha ko ang pinakamahusay sa iyo na mayroong lahat ng mga supercar na yon. Nakuha ko ang kasiyahan, ang karanasan. Masyado kang abala sa pagiging abala para enjoy sila. Tama siya. At sasabihin ko gaya ng sinabi ng mga Hudyo, hindi na ulit. Ang buhay na ito ay ang buhay na kinabubuhayan mo ngayon, kaya mabuhay ito ngayon. Tangkilikin ang mga sandali at bibigyan ka ng higit pang mga sandali upang i-enjoy. Kabisaduhin ang batas ng pagkahumaling, lumikha ng isang kahangahangang buhay para sa iyong sarili, ngunit mabuhay sa mga sandali na wala na sila sa lalong madaling panahon. Kung nasiyahan ka sa pag-aaral nito at gusto mong makita kung gaano ka talaga kalakas at kung saang antas mo kayang dalhin ang iyong buhay, masidhing iminumungkahi kong simulan mo ang bug-free mind process. Ito ang aking lihim na motibo para ibahagi ang lahat ng ito magtrabaho sa iyo. Dahil kung sa tingin mo ay matalino ang itinuro ko sa iyo dito, magtiwala ka sa akin, wala ka pang nakikita.